We are JDCM, Jesus Disciple Christian Ministry. If we change, everything changes. God bless. Okay, so praise God. Ngayong umaga po, makita po natin, no? May mga bagay na, alam niyo po, naranasan na po natin. Yung mga bagay sa buhay natin, marahil sumagana po tayo. Marahil naranasan natin yung kasaganaan ng buhay. Marahil naranasan na po natin yung pag-udlad, no? Nakahawak na tayo marahil ng millions. Marahil nakahawak na tayo marahil ng mga thousands of money, no? Marahil nagkaroon na tayo ng negosyo. Nagkaroon na tayo ng magandang trabaho. Nagkaroon na tayo ng magandang mga sasakyan, or nagkaroon na tayo mga magagandang bahay, malalaking lupa. Pero alam niyo po, ang problema po na kung saan ay bakit po bigla na lang sa isang iglap ay nawala? Bigla na lang sa isang iglap minsan naglako yung mga bagay na ipinagkatiwala na sa'yo ng Diyos. Mga bagay na kung saan ibinigay na sana sa iyo ng Panginoon, na kung saan yung mga bagay na yon ay sa isang iglap ay nawala. Kasi po, maintindihan po natin, lahat po ay gustong ipalasap sa atin ng Diyos. Lahat po ay gustong ibigay sa atin ng Diyos. Lahat po ay gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Lahat ng magagandang bagay, lahat ng mga mabubuting bagay ay gustong ibigay sa atin ng Diyos yun. Pero may mga bagay na sa oras na ito kung isipin natin, hindi ko pa po yung naranasan, pastor, yung mga naranasan po nila. Bakit mahirap pa rin ako ngayon? Bakit salat pa rin ako sa buhay? Bakit ikahus pa rin ako? Bakit puno pa rin ako ng problema at pagsubok? May mga bagay sa buhay natin na dapat natin makita. At sa umaga po ito, ano po sabi ng salita ng Panginoon sa Marcos chapter 10. So Marcos chapter 10, verse 17 to 23. Sabi po rito sa verse 17, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Nakita niyo po? Ano po sabi po ng verse 18? Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Nakita niyo po? In verse 18, in verse 19, alam mo ang utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igaalang mo ang iyong ama at ina. Ano po sabi sa verse 20? Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyan ay natupad ko na mula pa sa aking pagkabata. In verse 21, magkiloy siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayaw ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga lupa ang pinagbilahan. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Kita niyo po? In verse 22, namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa kaharian ng Diyos. Nakita po natin na para pala tayo, no, ay magkaroon ng mga bagay sa buhay natin, kailangan mo natin mayroon po tayong dapat na gawin or ibigay para sa Diyos. Kasi lahat ng bagay ay binigay na sa iyo ng Diyos. Kung titignan mo ngayon, wala ka mang milyon sa bangko, pero may mga bagay sa buhay mo na hindi mo nakita na ibinigay na sa iyo ng Diyos, na isang bagay na dapat mong pahalagahan. Yun yung ikaw ay may buhay na yung binubuhay ngayon. No? Yung buhay na kung saan, no, na ngayon ay ito ang nagsisilbing lakas mo. Na kung saan ang buhay ngayon ay binigay sa'yo ng Panginoon ay malusog ka, malakas ka. Yun po yung mga bagay na kung saan naway makita po natin sa ating pong mga buhay. At makita po natin ano ba yung bagay na hindi po natin na ibibigay pa sa Diyos para maibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Kasi po pag hindi mo ibinigay sa Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay mo, hindi mo mararanasan yung gusto mo maranasan sa buhay mo. Sapagkat may bagay na ibinigay na sa iyo ng Diyos, pero ikaw wala pang binibigay
sa Diyos. Kaya pag may binigay ka sa Panginoon, doon po mararanasan mo ang kasaganaan ng buhay. Doon mo mararanasan mo ang tagumpay ng buhay. Doon mo mararanasan ang pag-angat at pag-asenso. Doon mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Doon mo mararanasan ang buhay na kaaya-aya, kagandahan at kalusugan. At kung saan makita po natin na ang buhay po pala natin ay mayroong dapat pong gawin. Kaya po sa umaga po ito, kagaya po ng mayamang lalaking ito, na kung saan gusto ng Panginoon ibenta yung lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay sa mahirap. Hindi niya po kaya gawin. Nalungkot po siya, kaya nasabi ng Panginoon, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos sapagkat hindi po nila kaya ibigay sa mga pobre o sa mahirap yung kanilang kayamanan. Pero po, ang kapalit pala ng pagbigay noon sa mahirap, pag binenta niya o pag binigbili niya yung kanyang ari-arian, ay ang katumbas pula noon ay buhay na walang hanggan. No po? So sa buhay po natin, may mga bagay na wala tayo makita ngayon na dapat po na may ibigay ka sa Diyos para ibigay din sa iyo ng Diyos yung mga gusto mong makamit sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, handa ka naman ibigay. Hallelujah. Parang mukha ko parang hirap-hirap ibigay. Ano mga klaseng dapat ibigay? Number one, okay, una, ang ating po pag-usapan ngayon sa umaga po ito ay tungkol po sa give it all out to God. Give it all out to God. Ibigay mo ang lahat-lahat sa Diyos. Dapat wala kang itinitira. Dapat pag nagbigay ka sa Diyos, yung todo-todo. Yung para bang mamamatay ka na pagka-umaga. Ganun dapat. Yung iyong dapat ganun yung ating mindset, ganun yung ating mentalidad. Na pagka ikaw ay nagbigay sa Diyos, hindi mo dapat tinitignan yung kalagayan mo. Hindi mo dapat tinitingnan yung mga bagay sa buhay mo, kundi tinitingnan mo ito'y mula sa Diyos na dapat mo rin ibigay sa Diyos. Ano po yung dapat natin ibigay muna sa ating pong Panginoon? Number one, give your heart. Kaya po sa puso natin, minsan, nasasabi lang natin na mahal natin ng Diyos, pero nasa puso lang, hindi po sa puso. Kaya po nasabi po ng Panginoon sa kanyang salita, Matthew chapter 15, verse 19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi, sa kasinungalingan at paninirang puri. Nakita niyo po sa puso po ito, nagmumula. Lahat po ng masasamang lumalabas sa iyong bibig, lahat po ng masasamang ginagawa mo, yan po ay nagmumula sa puso mo. Kaya hindi mo kaya mahalin ng todo-todo si Lord, kaya hindi mo kaya ibigay ang lahat sa Lord, kasi nga po, yung puso mo ay puno ng karumihan, puno ng kasalanan. Paano mo makikita ang kabutihan ng Diyos kung ang puso mo ay masama? Kaya po ang puso natin ay isa sa pinakamahalagang parte ng buhay. Di bali mawalan ka ng mata. Di bali mawalan ka ng kamay. Di bali maputol ang dalawang paa mo. Buhay ka pa, pero pag tinanggal ang puso mo, patay ka na. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may puso ka ba? Baka wala ka ng puso, kaya hindi na tumitibok yung puso mo sa Panginoon. Hindi na nag-aalab yung puso mo. Kasi patay na. Dahil saan? Sa mga bagay na ito. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Mateo chapter 6:21, sapagkat kung saan naroon ng iyong kayamanan, naroon din naman ng iyong puso. Kaya po yung puso ay deceptive po mga kapatid, mapanila, mapandaya, mapagkunwari ang puso. Kaya hindi natin maibigay sa Panginoon ang mga bagay na ito dahil po saklaw ito ng ating puso. Kaya po ang puso ng Diyos ay binigay niya po sa atin. Alam niyo po matindi po eh. Hindi lang yung kanyang puso, kundi yung kanyang bugtong na anak. Na kung saan wala pong naisin ng Panginoon, yung tayo po ay magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Kaya po sa buhay po natin, kung saan daw ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya po, hindi mo magawa palang mahalin ng Panginoon kasi mas mahal mo yung trabaho mo eh. Mas mahal mo yung negosyo mo, mas mahal mo yung hanap buhay mo, mas mahal mo yung pamilya mo kaysa sa Panginoon. Kaya hindi mo siya magmamahalin. Kaya hindi mo kaya maitulong ibigay ang lahat sa Diyos. Pero hindi mo naintindihan na lahat ay binigay sa iyo ng Diyos. Yung pamilya mo ay galing sa Diyos. Yung mahal mo sa buhay ay galing sa Diyos. Yung trabaho mo, lahat ng bagay na meron Panginoon ay mula yan sa Diyos. Bakit ngayon ipinagkakait mo sa Diyos yung mga bagay na mula naman pala sa Kanya? Kaya po dapat yung ating puso ay totoo na nagmamahal sa Panginoon. Totoo na kung saan na umiibig sa Diyos. Na wala po dapat itong katumbas na halaga. Wala pa dapat kapalit
kundi ang Panginoon lamang po ang dapat itong minamahal. Pagmahal po natin ang Diyos ng ating buong puso, magagawa po natin ang gusto ng Panginoon. Alam niyo po, ang puso po ay isang traidor sa buhay ng isang tao pag hindi mo nabantayan. Kaya po, pag ang puso natin ay sugatan, grabe no? Hindi ka makakagawa ng tama. If you are broken-hearted, you cannot do right things. Why? Because may problema yung puso. Kaya po dapat ipaayos mo ngayon ang puso mo sa Panginoon para maibigay mo ito sa Kanya na 100%. Dapat ipaayos mo yung puso mo sa Panginoon para magawa mong ibigay yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi ano po sabi ng Panginoon sa Kanyang salita? Sa Marcos chapter 12, verse 30 to 31. Ibigin ninyo ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Lahat po yung package deal po. Ayaw po ng Diyos na ang ating pong paglilingkod ay half-hearted lang po. Ayaw ng Panginoon na ang ating pong paglilingkod ay hahalating puso na. Gusto ng Panginoon pag naglingkod ka buong puso. Kaya po pagka mahal mo talaga ang Panginoon, isasakripisyo mo ang lahat eh. Di ba po? Pag talagang mahal mo Panginoon, ibibigay mo ang lahat sa Kanya. Hindi ka magdadalawang isip eh. Dahil nga po puso ang pinag-uusapan. Kaya po pag hindi mo nagawa yun, hindi mo mahal ang Panginoon. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, lagi po natin sinusuri ang ating mga puso. Lagi po natin itong binabantayan. Lagi po natin itong tinitignan kung tama ba ang laman nito. Kasi kung ano po yung laman ng ating puso, yun po yung ating bukang bibig. Kaya po, sa puso, no, makikita po natin, pag ang puso mo ay malinis, malinis po ang lumalabas dito. Pag ang puso mo ay marumi, marumi po ang lumalabas dito. Kaya po, bantayan po natin ang maigi ang ating po mga puso. Pag naibigay mo na po ang puso mo sa Panginoon, magugulat ka, mayroon din po siyang ibibigay sa iyong napakagandang puso. Hindi po puso ng saging. Dami palang puso, pastor, puso ng manok. Alam niyo po, ang daming puso eh. Pero alam niyo po yung puso na sinasabi dito, yung pusong hindi matampuhin. Yung pusong hindi mareklamo. Yung pusong hindi siloso at silosa. Yung pusong hindi nagtaranggam agad. Yung pusong hindi agad nasasaktan. Yung puso na kung saan matibay, magpuno ng pagpapatawad. Puso na kung saan hanggang tumanggap sa lahat. Puso na kung saan talagang nagmamahal ng todo-todo sa Panginoon. Kaya nga, di ba? Nung nagmahal ka, ibinigay mo ang todo-todo. Pero, kalaunan, nasawi ka pa rin. Ang sakit nito, Kuya Ebi. Napakasakit. Pero alam niyo po, pag minahal mo ang Diyos ang todo-todo, lalo itong gumaganda, lalo itong napapaayos, lalo itong napapabuti. At ang reflection nito ay ang imahe ng ating pong Panginoon. Kaya po, pag maganda po ang ating puso, mga kapatid, lahat ng pwede ibigay sa iyo ng Diyos ay ibigay niya sa iyo. Kaya po sa buhay po natin, mga kapatid, ano po, may mga bagay sa buhay natin na hindi na ibibigay sa atin ng Panginoon kasi nga po hindi pa po tama yung ating pong puso. Kaya ngayon, tamaan, nawa tayo sa ating puso na sa ganun may ayos po tayo ng Lord. Yung ating pong mga broken-hearted, ipagamot natin sa Panginoon. Yung ating pong mga sawing puso, sugatang puso, dahil sa ating pong mga karanasan, and let go na po natin ngayon. Nasa ganun tayo po'y gumaling. Magkaroon na tinatawag na healing sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. And makikita po natin, sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bakit? Dati po kasi yung puso natin masuwayin. No? Masyadong mapag-imagsik sa Diyos. Masyadong mapaglaban sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang inyong masuwaying puso ay gagawin kong masunurin. Kaya po napakainan po sa Panginoon. May mga bagay sa buhay natin na hindi po natin kayang ayusin kung wala ang Panginoon. Kaya kapatid, sa umaga pong ito, ipaayos mo sa Panginoon yung puso. Kung ano po yung kondisyon ng puso mo ngayon, ipakonsulta mo, hindi po sa doktor. Doktor, kung ka nagpapalipitit ako, ano ba?
hindi ayos puso mo no? Alam niyo po, ipakonsulta mo kay Lord, aayusin ng Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kung naayusin ang puso mo, aayusin ng Panginoon. Kaya yung laman ng puso mo, pag idinulog mo sa Panginoon, ibibigay niya yung mga bagay na wala ka noon dahil ayos na ang laman ng puso mo ngayon. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, let us prepare our hearts to serve God. Ipahanda mo ngayon ang iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon nang sa ganun hindi ka po masaktan. Kaya po, anumang layo, anumang distansya, anumang lapit ng paglilingkod sa Panginoon dahil ayos ang puso mo, may pera o wala, may pagsubok dahil ayos ang puso mo, sigurado magpapatuloy ka sa Panginoon dahil tama ang puso mo sa harapan ng Diyos at nakikita mo siya ang laman ng puso mo, wala na pong iba. Amen po ba? Pangalawang bagay na makita po natin na dapat po natin ibigay sa Diyos yung ating pong isip. Kasi po minsan ang layo-layo na ng isip mo, minsan nga natutulala ka pa, di ba? Tulala sa isang tabi at di mapatali. Alam niyo po ba kanta na yan? Yan. Kaya makita po natin na ang ating isip, ay bakit sobrang layo na ngayon sa Diyos? Bakit hindi na tayo maabot ng Diyos? Kasi nga po, iba na po yung laman ng ating isipan, hindi na po siya. Kaya po, hindi ba ibigay ng Panginoon yung nais ng iyong puso? Hindi ba ibigay ng Panginoon yung nais ng iyong isipan? Dahil po, malayo ka na sa Diyos. Kaya po ito yung paraan na kung saan gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya ang iyong puso at ang iyong isipan na kung saan makita mo nawa yung isip ng Diyos ay para sa iyo napakaganda. Napakaganda po ng isipan ng Diyos sa atin. At sa buhay po natin, pag hindi po natin naisip yung kabutihan ng Panginoon sa atin, hindi mo talaga magagawang ibigay sa Diyos yung mga bagay na gusto mong ibigay. Kasi po, iba po ang laman ng iyong isipan. Nawa po sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay, sa bawat pagkakataon, sa bawat minuto, segundo nito, dapat ang laman nito walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Na kung saan iniisip mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos noon. Na kung saan noon patapon na ang buhay mo, lugmok na. Ang buhay mo wala ng pag-asa, ang buhay mo ay wala ng patutunguhan. Pero alam niyo po ba dahil ikaw ang inisip ng Diyos, sinabot ka niya ngayon dahil sa kanyang pag-ibig, pagmamahal at biyaya. Dahil ikaw laging naman ang isip ng Panginoon. Gusto niya, lagi kang protektado, lagi kang nandoon sa tagumpay ng buhay. Yun po ang isip ng Panginoon sa atin, yung ikaw ay huwag mapahamak. Kaya paano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Tito chapter 1 verse 15, malinis ang lahat ng bagay, sa malinis ang isipan, ngunit sa masama at di mananampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Nakita niyo po, sa mga hindi mananampalataya, natural po na mag-isa magsalita ng green-minded, ng green joke. No? At nagkakaroon tayo dito ng green-minded. Nagsasalita lang, pero iba nang iniisip. Nakita niyo po? So sa buhay po natin, we need to be aware of sa ating po mga iniisip. Kaya kung hindi po tayo aware sa ating iniisip, marahil pwede tayong pasukan ng masamang espiritu. At yun ang magbagay na kung saan, kung anong iniisip mo, gagawin po yun kapatid ng katawan mo. Kaya kung alam naman ang isip mo si Lord, Lord, ngayon linggo magsisimba ako kasi iniisip ko yung kabutihan na ginawa mo sa akin, yung katapatan mo, yung pag-iingat mo, yung pagpapagaling mo sa akin, yung milagro na natanggap ko sa iyo, ginawa mo yun, iniisip ko yun, Panginoon, ito'y bilang sukay pagsamba sa iyo. Amen po ba? Kaya po, marami po dahil yung dapat isipin na ginawa ng Diyos sa atin. Simula nung tayo po'y pinanganak ng ating pong mga magulang. Kulang po para isipin ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi po sasapat kapatid yung isipan mo para pagkasyahin sa ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo at sa atin. Kaya po ang isip nawa natin ang maging batayan natin para makita natin yung kabutihan ng Diyos. Magawa natin yung gusto ng Diyos. Kaya po sabi ng Panginoon, malinis ang lahat. Sa malinis ang isipan. Ngunit masama at di mananampalataya, walang bagay, sa di mananampalataya, walang bagay na malinis sapagat marumi ang kanilang buti at isipan. Kaya po sa buhay po natin, iba na po tayo eh. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sa Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Mag-iba na kayo ng isip. Huwag na kayong umayo sa mundong ito. Kung alam mong masama, huwag mo na sa kayunan. Kung alam mong hindi maganda, huwag mo nang gawin. Sapagkat may mga bagay na inisip na akala mo tama.
May mga bagay na inisip kang alam mo, okay. Alam mo makakapag-satisfied sa iyo, alam mo makakapagdulot sa iyo ng kaligayahan, it is your temporal. But when you mind is in God, pag ang iyong isip ay nasa Panginoon, it brings eternal. Magdadala sa iyo ng buhay na walang hanggan pag ang isipan mo ay lagi nakapokus sa Panginoon. Dapat po anumang pagsubok, anumang tukso, anumang problema, anumang kahinaan, dapat ang laging laman ng isip mo ay ang Diyos para hindi ka mapahamak. Sapagkat pag dumating ang panahon na ang isipan mo ay hindi maganda, ang isip mo ay masama, sigurado may kalalagyan ka sa tamang panahon. Kaya po bago mo isipin, bago mo gawin, isipin mo muna ang isang bagay. Kung ito ba ay magdudulot sa Diyos ng kasiyahan, kung ito po ay magbibigay sa Diyos ng karangalan, kung ito po ay magbibigay sa Diyos ng kalahatian, o yung isip mo lang, yung sarili mo lang iniisip mo. Pag hindi ko ito ginawa, sayang naman. Sayang yung pagkakataon. Sayang yung pribilehiyo. Gusto ko mag-enjoy. Gusto ko maranasan. Kapatid, huwag mo lang gawin. Sapagkat mayroon kang kalalagyan. Sa mga iniisip po natin hindi maganda, sa mga binabalak po natin hindi tama, dapat ikinukonsulta natin sa Diyos kung ito po ba ay kabubuti natin. Kung ito po ba ay kakaayos ng ating pong buhay. Kaya po sa buhay na ating pong mga buhay ay mayroong isip na ibinigay ang Diyos. Sapagkat gusto ng Panginoon yung isip natin ay binigay sa natin niya sa atin ay magkaroon nito ng isang maayos na kaisipan. Kaya po sa buhay po, sabi ng Panginoon, Isaiah 55 verse 8 to 9, ang wika ni Yahweh ang aking isip ay di niyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Your thoughts is not my thoughts, your ways is not my ways. Nakita niyo po, yung isip ko hindi niyo isipan. Okay? Isip ko mag-ibang bansa ako para ako yumaman. Maraming ibang bansa, hindi naman yumaman. Pero hindi ng ibang bansa, yumaman. Bakit? Hindi lahat ng ibang bansa, hindi lahat ng ibang bansa mayaman. Pero kung sa Panginoon ka, pag ibang bansa ka, kahit nandito ka, yayaman ka, yun po ba? Kasi yung isip ng Panginoon ay sumasa iyo. Yung isip ng Panginoon ay binibigyan ka ng karunungan, ng katalinuhan, ng kaayusan. Sapagkat ganun po yung gusto ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya po sa atin ng Panginoon, your thoughts is not my thoughts, your ways is not my ways. Kaya sa buhay po natin, bago mo isipin, bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna kung ito'y nakakabuti, kung ito'y nakakasama, kung ito'y nakakasira ng pamilya, kung ito'y nakakabuti ng pamilya. Kaya po sa buhay po natin, bago mo gawin isang bagay, isipin mo ng 1,000,000 times. Sa ganun mabaliw ka na sa kakaisip mo gagawin ba? Pag naisip mo yung 1,000,000, hindi mo na magagawa yung isip mo kasi naisip mo na mali pala ang gawin mo, ang dapat mong gawin. Tapos sa buhay po natin mga kapatid, think before you click. Yan. Sa po yan sa narinig ko. No? Makaisipon mo mabuti bago mo pindutin, bago mo gawin ang isang bagay. Nang sa ganun, hindi ka magsisi sa bandang muli. Sa pag nagawa mo ng isang bagay, hindi mo na pwede ibalik pa ang nagawa mo na. Amen po ba? Yung po ihaharapin mo na yung konsekwensya ng yung ginawang kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos na ang bagay na ito ay makita po natin. Number 3 po. Sabi po rito ng Panginoon sa Santiago po, chapter 1, verse 7 to 8. Sorry po. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Huwag tayo umasa. Bukas itong gagawin ko, sa susunod itong gagawin ko. Di alam ng Panginoon kung ano talaga gusto mo eh. No? Susunod punta ako ng ibang bansa, pero parang madali lang. Pero dito na ako sa iba, dito na ako sa aming bansa. So, may mga bagay sa buhay po natin na marami po tayong iniisip. Marami po tayong pinaplano, marami po tayong gustong gawin. Pero, alam niyo po ba, naway yung plano pa rin po ng Diyos ang manais sa atin. Yung gusto pa rin po nawa ng Panginoon ang maghari sa ating buhay mga kapatid. Hindi yung naisin natin, hindi yung gusto po natin ang mangyari. Hindi po yung gusto natin ang dapat po masunod. Kundi kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Para po sa ikabubuti po natin. Kaya po huwag tayo umasa. Maglilingkod ako sa susunod din na lang. Kasi mayroon akong kaalitan, mayroon akong patampuhan. No? Kasi mayroon akong problema ngayon. Kaya po pag inisip po natin yung mga sitwasyon natin ngayon, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos at hindi kaya ibigay ng Diyos mga bagay na gusto mo ngayon. Pero pag ginawa mo, yung isipan ng Diyos ay sinunod mo, sigurado magagawa mo sundin ng Panginoon dahil siya ang laman ng isip mo. Kaya po hindi po dapat maging handang anong problema
sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi yun ang dapat natin gawin at basihan para tayo magtagumpay sa ating pong mga hinaharap sa buhay, mga kapatid. Lagi po nating isipin kung ano ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo ngayon. May mga bagay na binitawan tayong pangako sa Panginoon marami ng beses. Pero ang tanong, ginawa mo ba ngayon? Ano po sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 8? Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun po dapat ang maging laman ng ating isip lagi. Bawat araw, bawat oras, dapat malinis. Dapat kagalang-galang. Dapat mayroon kang takot sa Diyos. Bago mo gawin isang bagay, isipin mo muna kung ito po ay makakapinsala sa iyong relasyon sa asawa mo, sa relasyon mo sa pamilya mo, sa relasyon mo sa ibang tao. Isipin mo muna bago mo gawin isang mga bagay. Ito ba ay ikakaganda ng aming buhay? Kaya po sa buhay po natin, bago po natin gawin isang bagay, pakaisipin po natin ng mabuti. Tingnan po muna natin, suriin po muna natin kung ito po ay galing sa Diyos o galing lang sa sarili ko. Kaya huwag po natin sundin yung ating pong ninanais, yung naisip po naman ng Panginoon para ibigay niya sa atin anumang iniisip at gusto natin sa buhay. Kaya po sa buhay po natin, mga kapatid, marami tayong dapat gawin. And sabi, give it all out to God. Number 3, give your life. Kapatid, ito na yung panahon na huwag mo na aksayahin ang pagkakataon, oportunidad na ito, na kung saan ibigay mo na sa Panginoon, na sa ganun ibigay niya na ang lahat-lahat ng gusto mo sa tamang panahon. Huwag po kayo mag-expect, no? Na ibibigay sa atin ng Diyos yung mga bagay na gusto natin, wala ka namang ibinibigay sa Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin ang laging salita ng Biblia, sabi ganito. Sa Acts chapter 20 verse 35, sabi roon, it's better to give than to receive. Ibigay mo muna sa Diyos yung buhay mo. No? Mapahal daw yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya pag binigay mo sa Panginoon, yung buhay mo, siya na yung bahala sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bahala na si Lord sa buhay mo. Amen? Huwag kang matakot na ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Huwag kang matakot na ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Huwag kang matakot na ibigay mo yung isipan mo sa Panginoon. Sapagkat sabi, give your lives. It's time for you to give your lives to Jesus para yung life na ito ay magkaroon ng kahulugan. Kaya po pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ibibigay niya yung mga bagay na wala ka ngayon. Ang problema, hindi mo pa nga binibigay, humihingi ka na. Hello? Wala ka pang itinanim sa Diyos, gusto mo na umani. Magtanim ka muna sa Panginoon. Anong dapat itanim? Anong dapat mong ibigay sa Panginoon para ibigay niya sa iyo ang mga gusto mo? Yung puso mo. Dapat hindi walang kahati. Dapat hindi kahati ni Lord si asawa mo. Hindi dapat kahati ni Lord yung pamilya mo. Hindi dapat kahati o karibal ng Lord yung negosyo, trabaho, negosyo na mayroon ka o hanap buhay. Dapat walang karibal si Lord sa puso mo. Amen? Sa isip mo at sa buhay mo. Kaya po kung gusto mo maranasan ang pagpapala ng Panginoon, kapatid, ito daw mo yung panahon na ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, isang araw magugulat ka. Dahil binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, isang araw makikita mo yung gagawin ng Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Marcos chapter 10, 21 at 23. Magiling siya tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay ba ang kulang sa iyo? Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Nakita niyo po? Pagkatapos ang sabi ng Panginoon, bumalik ka sa akin at sumunod sa akin. Bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pero ano po sabi ng Panginoon? Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at nalungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap papabilang ang mayayaman sa kaharian ng Diyos. Hindi niya may sakripisyo. Hindi niya may bigay yung kayamanan na mayroon siya na ibinigay naman sa kanya ng Panginoon. Na dito po itinitest po ng Panginoon minsan yung ating pong kalalagayan. Kung ang panahon po natin ay hindi natin may bigay sa Diyos, paano pang pwede ibigay sa atin ng Panginoon at pagkatiwala sa ating Panginoon mga bagay wala tayo din? Kung ang oras lang natin ay hindi natin kaya ibigay sa Diyos. Kung yung ating pong panahon lamang ay hindi natin kaya ibigay sa Diyos. Kaya po, sa buhay po natin, pag nagawa mo nang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, makikita mo yung buhay mo sa tamang panahon na iuunlad, sasagana, aayos, gaganda, at ikaw ay tatanyag ng Panginoon sapagkat nabigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ay napakahalaga sa harapan po ng ating pong Panginoon.
Ano po sabi ng Mateo chapter 16, 24-26? Sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad, kung ibig ninyo ang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kailangan mo magsakripisyo muna. Kailangan mo munang dumaan sa matinding mga pagsubok at problema para makita ng Panginoon kung totoo kang alagad ng Diyos. At pag napagtagumpayan mo yung matinding problema ng buhay mo, pag napagtagumpayan mo ang matinding pagsubok ng buhay mo, kawalan, kahirapan, kahubaran ngayon ng ating puso, ng ating buhay. Alam niyo po, isang araw makikita mo, pag binigay mo din sa Diyos ang buhay mo, lahat ng bagay ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Ang problema, hindi naman talaga natin inutodo yung buhay natin sa Diyos. Kaya po sa buhay po natin, dapat natin makita na kailangan muna pala natin ibigay sa Diyos ang ating puso, ang ating isip, ang ating buhay, nang sa ganon maibigay niya rin ang mga bagay na gusto at nais na ating puso. Hindi mo pwedeng ibigay ang mga bagay sa mundo sapagkat magsasayang ka lang. Pero pag ibinigay mo sa Diyos ang buhay mo, ang lahat sa buhay mo, yun po ay mayroon pong bagay na balik sa iyo. Dahil hindi papayag ng Diyos na ibinigay ka sa Kanya na hindi niya ito dudublehin. Amen po ba? Kaya po sa buhay natin, ibigay na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Yung ating pong lakas, yung pagkakataon, yung pribilehiyo na kung saan marami ng panahon na inaksaya ka sa mundong ito. Marami ng panahon na kung saan nanghina ka, nanlamig ka, nag-enjoy ka sa buhay na ito, sa kasalanan. Pero ito na po yung panahon ngayon na buhay mo ay suko mo sa Diyos. Ipaghamit mo sa Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. Hindi lang sa bawat gusto mo, kundi sa bawat naisin ng puso mo para sa Panginoon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag mahal ka ng Diyos, sasakripisyo mo lahat ng bagay. Hindi mo titignan yung bagay na mahirap. Hindi mo titignan yung bagay na wala ka. Titignan mo kung ano yung gagawin ng Panginoon sa iyo. Dahil siya ang laman ng puso at isipan ng buhay mo. Kaya sa buhay mo na, sabi mo ng Panginoon, ang nag-aangad na maligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit ito. Nakita niyo po, pag hinangad mo yung yaman ng mundo, madilis focus ka. Pag hinangad mo ang sampay sa Kristo, mapapabuti ka. Amen? Pag hinangad mo pagliguran ng Panginoon, doon po mararanasan ang kasaganaan ng buhay ng ating mga buhay, kapatid. Kasi po, nakapokus tayo sa material na bagay. Nakapokus tayo sa pasamantalang kaligayahan ng mundong ito. Pasamantalang kaaliwan ng mundong ito. Pero hindi tayo nakapokus sa Lord. Kaya nadidisfocus, kaya nadidiscourage yung ating buhay. Kaya napapahamak tayo, naghihirap tayo, sumasablay tayo. Pero when we started focusing God, then the Lord will do something great to happen in our lives, church. Ano pa sabi ng Panginoon sa James sa Hebrew chapter 12 verse 2, sabi, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Ituon mo yung puso mo, yung isip mo, yung buhay mo sa Panginoon, sapagkat hindi ka mabibigyan sa tamang panahon. Dahil yung mga bagay ay hinanda na sa iyo ng Diyos noon pa man. Hindi mo lang natanggap dahil hindi mo nga ibinigay yung mga bagay na gusto ng Diyos sa iyo. Kasi po may requirement po ang lahat ng bagay para ibigay sa atin ng Diyos. Kaya huwag po tayo mag-expect na ibibigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na gusto natin kung wala po tayong binibigay sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, sabi ng Panginoon, sa buhay natin, kailangan ialay po natin ito. Isuko po natin ito. Ipagkamit po natin ito. Kailangan po sabahin po natin ng Panginoon. At ano sabi ko, ang naghahanga na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, ang alang-alang sa akin ang siyang magkakamit nito. Kaya pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, magkakamit ka ng buhay mo lang yan. Magkakamit ka ng maayos at maganda at masaganang buhay. Pero pag hindi mo binigay sa Panginoon, lalo kang maghihirap, lalo kang magdurusa, lalo kang mapapalayo at higit sa lahat mapapahamak ka. Kaya po mga kapatid, ito na yung panahon at oras ng buhay natin ay isuko po natin sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, bigay mo na. Amen. Handa ka na mo ibigay sa Lord. Basta parang bata pa yan tao. Parang huwag muna basta na. Hindi ko sinabing ibigay mo na kung pagkamatay ka na para ibigay mo ng buhay mo sa Lord. Amen. Ang ibig sabihin dito, ibigay mo ng buhay mo sa Panginoon na anumang matinding problema ay mas lalong ibigay sa Diyos. Mas lalo mong itodo sa Panginoon. Give it all out to God. Let's surrender your lives to Jesus. And paghamit mo sa Panginoon. And you will see kung anong pwedeng gawin ng Panginoon.
At makita po natin ano ang mapapala ng isang tao. Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas nito'y ang kanyang buhay. Makita niyo po? Nakamtan mo nga yung milyones, yung trilyones, yung bilyones mo. Pero, napunta ka naman sa impyerno. Pero wala ka mang milyones, wala ka mang trilyones, bilyones sa buhay mo. Even wala kang 100 pesos sa wallet mo ngayon. Pero may buhay ka naman walang hanggan sa langit. Amen po ba? Yun ay sapat, super na. Para po natin ng Panginoon. Pero kung maganda kapatid, dahil wala kang milyones at trilyones, bilyones ngayon. Wala kang hundreds ngayon sa wallet mo. Pero pag binigay mo yung puso mo, yung isip mo, yung buhay mo sa Diyos, isang araw yung trilyones makakamtan mo. Amen po ba? Amen po ba? Parang hindi kayo naniwala, hindi kayo bigyan ng trilyones. Parang kilala nila sa trilyanes eh. Oh, amen? Hallelujah. Dapat kilala niyo yung trilyones. Kasi dapat yung po, alam niyo kung hinihiling natin, bilyon, kapatid. Lord, pahingi kami ng bilyon. Yaman naman pastor. Ano kaya si Lord? Hindi lang bilyon si Lord. Siya po may ari ng buong mundo, bakit di mo hindingin na lahat ng bagay sa kanya? Kung tama ang puso mo, tama ang isip mo, tama ang buhay mo, tatamaan ka ng bilyon-bilyon piso. Huwag ka mag-expect na bibigyan sila ng Diyos kung hindi tama ang lahat. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, inihanda na tayo ng Diyos sa isang malaking gawain. Inihanda na tayo ng Diyos sa isang malaking pagpapala. Inihanda na tayo ng Panginoon sa malaking pangarap. At yung mga pangarap tayo, hindi lang po panaginip at hindi lang po pangarap, hindi mangyayari matutupad sapagkat ang pangarap ng Diyos kasaganahan para sa atin. Sapagkat ang pangarap ng Diyos ay buhay na walang hanggan para sa atin kung mag-aayos tayo ng ating puso, mag-aayos tayo ng ating buhay, mag-aayos tayo ng ating buong isipan sa Panginoon. Number 4. Give everything. Huwag kang magtira. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang magtira. Nagtitira ka kasi. Ang dali, sayang kasi pastor eh. Sayang. Hindi ko na makakasama yung barkada ko. Hindi ko na makikita yung magandang sinisinta. No? Hindi na makikita yung gwapo kong iniirog. Sayang pastor eh. Hindi ko na mararanasan yung nararanasan ko. Yung pasigsag-sigsag. Sayang eh. Hindi ko na malalanghap yung dapat yung malanghap. Para patungo ka sa impyerno. Sayang kasi nanghihinayang tayo sa pustupin ako sa pinagpapahala na tayo ng Diyos, pero nandoon ka pa rin sa bagay na yun, nananatili ka pa rin, paano kang pagpapalain ng Panginoon? Paano ka uulad? Paano ka sasagana? Eh, gusto mo yun! Pero tanong, binigay mo ba ang puso mo? Binigay mo ba yung isip mo? Binigay mo ba yung buhay mo? At binigay mo ba ngayon ang lahat-lahat sa Diyos para sabihin mo sa Panginoon, Lord, nasaan na para sa akin? Don't expect too much from the Lord kung hindi mo pa binigay lahat sa Diyos. Amen. Huwag po tayo madali. Huwag po tayo humingi sa Diyos ng isang bagay kung alam mo yung buhay mo ay hindi ka lugod sa Diyos. Pero kung may mga bagay na ginawa ka na sa Diyos, ito pong problema sa tao, wala pang ginagawa, gusto nang humingi. Baga sa hindi ka pa nagtatrabaho, maghapon sa sweldo ka agad. Ipapitiks-pitiks ka. Nakita ka naman, sinasabi ka. Amen. Marami pong mga pitiks-pitiks Christian eh. Pitiks-pitiks Christian. Mga kapatid, hindi tayo pwede mag-sideline kay Lord. Kasi po transparent tayo kay Lord. Ang gusto ng Panginoon, holy life. Ang gusto ng Panginoon, maging matuwid tayo sa Kanyang harapan. Maging totoo tayo sa Kanyang harapan. At pag naging totoo ka sa Panginoon, maging totoo rin ng Diyos tayo. Kaya kahit umiling ka sa Panginoon, bibigay ng Diyos kasi wala siya nakikita dahilan para hindi ka pagpalain ng Diyos. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, let us give everything to God. Isuko mo ngayon ang lahat ng kabigatan mo. Ang lahat ng pasanin mo, ang lahat ng problema mo, ang lahat ng pangangailangan mo, ang lahat ng kalagayan, kahirapan na dinaras mo, just surrender to the Lord everything. Just give up to the Lord. Hindi mo kasi kaya. Kasi bakit po? In John chapter 15 verse 5, apart from Him, we can do nothing. Kung tayo daw ay hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan. Kaya po, uuwi at uuwi pa rin tayo sa babalik at babalik pa rin tayo sa Panginoon. Bakit na hindi na natin ibigay ang buhay natin sa Diyos? At bakit na hindi na natin ibigay ang lahat sa Diyos? Dahil siya po ang mayroong katugunan. Dahil siya po ang mayroong solusyon. Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Marcos 10:22, namang daw ang lalaki na marinig ito. At malungkot siya kung sa pagkasya na napakayaman. Hindi niya kayang ibigay niyaman niya sa Diyos. Ito po nakakalungkot sa maraming Kristiyano.
Hindi na nga mayaman, hindi pa ibinibigay. Kita niyo po? Ito po, mayaman na eh. Ito po dapat mayroon siya piling dahilan eh. Ito po dapat ating isipin na mabuti. Kung ako hindi mayaman ngayon, pero pag binigay ko yung puso't isip at buhay ko lahat sa Diyos, isang araw yayaman ako. Amen po ba? Yung po ang dapat natin isipin. Kung mahirap ka ngayon, may pag-asa ka pang umahon. Kung lugmok ka ngayon, may pag-asa ka pang sumagana. Kung marami kang utang ngayon, may pag-asa ka pang makabayad. Amen po ba? Dahil hindi ka manatili sa kanyang kalagayan kung totoo ang gagawin mong pagsunod kay Kristo. Kung totoo yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka manatili dito. Proven and tested po mga kapatid, napakaraming tao naglingkod sa Diyos na mahirap pero tinasagaan pinayaman ng Diyos. Dahil na totoo sila sa harapan ng Diyos. Kaya po pag nagiging totoo tayo sa Panginoon, alam niyo po walang magiging dahilan ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka kapatid. Amen? Magpakatotoo na po tayo sa harapan ng Panginoon. No? Because we cannot fake God. Pwede natin dayain ang ating sarili. Pwede natin dayain ang ating asawa at pamilya at mahal sa buhay, ibang tao at kaibigan kakilala. Pero ang Diyos, hindi natin kailangan magdalayan. Hindi natin kailangan magbigay ang Diyos. Hayag tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya po, hindi po magawa ng mayamang ito na isukuan lahat sa Panginoon. Dahil hihinayan siya sa kayamanan mayroon po siya. Pero ang kapalit naman niya ay impyerno. Pero tayo po, wala man tayong kayamanan, mahirap man tayo, pero ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, hindi ka nagtira sa sarili mo, ibinigay mo lahat sa Panginoon, no? Wala kang mang sasakyan, pero kaya mo maglakad para sa gawain ng Panginoon. Ako isang araw magbubulad ka, magkakaroon ka ng Montero. Hallelujah. Amen? Ganun po si Lord eh. Minsan tayo kasi, to cease to believe. Church, as a Christian, we need to believe before you see. Amen? Tanong ko dapat yung ating mentalidad. Kaya ko, Lord, na ibigay ang lahat sa iyo. Kahit buhay ko pa, kahit anong bagay na gusto mong hilingi sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sapagkat ang lahat ng ito ay mula sa iyo. Kapatid, ibigay mo ng lahat ngayon sa Panginoon bago ka mawala ng lahat. Para may gawin sa atin ng Diyos. Marcos 10:29-30, ito po matindi. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, tingnan niyo po. Pag iniwan natin sila pansamantala, at inuna natin ang Panginoon, ibinigay natin sa Panginoon ang ating pagsamba, ang ating paglilingkod, ang ating buhay, ang lahat sa atin. Ito pong gagawin ng Panginoon. Ay tatanggap ng masandaang ipayo sa buhay na ito. Sino tatanggap? Bless pala sila, no? Ikaw na umati na mag-isa, pero pag uwi mo kasama na sila ang tatanggap. Yan po yung mga tatanggap. Kaya lang, pag-uusay. Kung pa church ka pa. Or naging ka na, ay hindi man, napadaan na. Hindi pa si Lord. Bumalik ulit sa dating buhay. Pero anuman ang pag-uusig, problema, tiisin, pasakit, anumang pag-aalimura, anumang pantutuya, pag sumunod ka ng patuloy sa Panginoon, makikita mo yung pagpapala. At makikita mo hindi lang pagpapala gusto maranasan, kundi ang buhay na walahan ka sa langit na iyong makakamtan. Ano sabi? Ay tatanggap na masanang ipayo sa buhay na ito. Sino tatanggap? Yung mga bahay na iniwan mo kanina. Yung kapatid mo na inuusig ka. Yung nanay mo, naputak bago ka umalis. Yung anak mo na iyak bago ka umalis. Yung mga lupa na kung saan, ang ibig sabihin ng lupa, yung trabaho mo, negosyo mo, anak buhay mo, pinagkatiwala mo, binigay mo sa Lord, isinupo mo sa Lord, magpapalain ng Lord. Yung mga bagay na kung saan wala ka dahil inuna mo siya. Dahil pinahalagahan mo siya, dahil sinunod mo siya, dahil pinaglingkuran mo siya. Kaya nga na may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ito napakaganda. Nagtagumpay ka sa pag-uusig, nagtagumpay ka sa problema, nagtagumpay ka sa lahat ng bagay, ito ang kapalit buhay. Kalakpan natin si Lord. Nakita niyo po? Simple lang yung ginawa mo pero si Lord, hindi po simple yun. Napakatindi ng ginawa sa'yo ng Lord kasi kapalit ang lahat ng ginagawa mo sa kanya buhay ng lahat. Ako po, di bali din ako yung maman, makamtan ko lang si Kristo tapos na. Sapat ako sa akin. Kasi alam ko, si Kristo lang sapat na para sa akin. Yung tayo po ay magkamit na ng buhay ng lahat, magkaroon tayo ng pagkakataon makapasok sa langit, sapat na po yun, sobra-sobra na po yun. Pero alam niyo po ba, favor na lang po sa atin. Extra na lang po sa atin yung mga bagay na material at financial.
Kaya huwag po natin pakaisipin ng mabuti. Ano man ating kalalagayan. Pakaisipin natin kung paano tayo sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo sa pagsunod, pag pagbigay mo lahat ng bagay, sabi dito, no limitation. Huwag mo limitahan ng Diyos. Lord, andali, ito lang dapat ha. Dapat dito ka lang, Lord, ha, magay. Dapat dito ka lang. Hindi po, don't limit God. Give everything. No limitation. No boundaries. Huwag mong lagyan ng hangganan sa Lord. Lord, dito ka lang sa pamilya ko ha. Kailangan dito ka lang sa kwadrado nito. Grabe nung binakyong si Jesus. Kailangan ko kung papakilaman tulog yung aking kung ano yung aking trabaho, kailangan masagana. Kahit ay nawag nilikod sa'yo, kapal na mukha mo. Gusto mo sumagana, pero ayaw mo maglingkod. Gusto mo sumagana, pero ayaw mo sumunod. Gusto mo sumagana, pero ayaw mo magpatuloy. Ngayon, paano mangyayari? Sabi na Lord, kung ginagawa niyo naman ang robot, mga kapatid, God is not robot, God is God. Siya Diyos. Kaya po, no ends. Pag sumunod ka sa Lord, wala nang hinto dapat, wala nang hangganan, wala na pong, andali lang Lord, sandali lang Lord. Wala na po dapat ganun eh. Amen? No excuses. Andali, may lalabahan pa ako eh. Linggo lang ako may day off eh. Grabe, no? Pero pag humingi kay Lord, pwede ba Lord, pagalingin mo ako? Sabi naman, hindi mo na anak. Maabuso ka na yata. Ano, gusto mo dali natin sa impyerno? Oh Lord. Minsan ng tao, marami excuse. Andali Lord, andali, may ginagawa pa kasi ako eh. Andali Lord, kasi ganito, may trabaho pa kasi ako eh. Hindi ko kasi may iwan to eh. Importante kasi ito, mahalaga to. Andali Lord, may bisita ako galing Amerika. May dalang chocolate. Grabe, pinagpalit sa Lord sa chocolate. Kapalit ka pala na ka-chocolate. Mabigyan kita, chocolate. Grabe, no? Pinagpapalit natin minsan ang ating pamilya na nagaling sa ibang bansa para sa Panginoon. Church, sino ba ang mas mahalaga? Papipili ko kayo. Mas mahalaga ba sa asawa ko? O mas mahalaga ang Panginoon sa buhay ko? Ako, kahit mawala asawa ko, pwede yung palitan ng Diyos ng 10 asawa. Amen? Pero sa Lord, di na kayang palitan. Dapat nag-isa lang siya. Pero alam niyo po ba, hindi ako pwede palitan ng sino man sa buhay ko pagdating sa Panginoon. Dapat ganun tayo kung panindigan. Di bali mawala ang asawa kong lalaki, di bali mawala ang asawa kong babae, di bali mawala ang mga anak ko, wag lang mawala si Kristo sa puso at buhay ko. Amen po ba? Yun ang totoong naglilingkod kay Kristo. Hindi natatakot mawala ang lahat ng bagay sa Kanya. Katulad ni Hope. Amen? Pagkatulad ka ni Hope, meron na tayo si Hope dito, hindi na si Hope, mamaya tatawagin ko. Meron tayo na parangalan dito na pangalan dito na Hope. Ha? So kapatid, pag naging katulad ka ni Hope, ibabalik sa iyo ng Diyos yung doble-doble pagpapala. Amen? Matindi, nagtagumpay, namatay na lahat. Dapat yung pinatay yung asawa eh. Pinatay yung mga anak mo na. Grabe na ba kayo na masalbahay sa asawa? Ewan ko, nagagawa na lang ako ito, pero hindi po yung totoo yung sinasabi ko na pinatay yung ano. Pero yung mga anak niya pinatay, yung mga hayop pinatay. Dapat nga ako yung asawa kasi salbahay, sabi ng asawa. Sumpahin mo na ang Diyos na pinaglilikuran mo lang, mamatay ka na. Nakita niyo po? Pero kung asawa mong mabait, sabi mo Lord, huwag mong kunin. Kailangan ko pa siya, mahalaga pa siya sa buhay ko. No? Siya lang yung pangalawa sa buhay ko. Alam niyo po, pangalawa na si Mrs. sa buhay ko, si Lord ang una. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Dapat pangatlo lang yung mga negosyo natin, trabaho natin, hanap buhay natin, kapatid. Huwag po natin ipagpalit ang anumang bagay na mayroon tayo para kay Kristo. No, period. Wala, huwag natin tuntukan si Lord. No? Minsan tinutuntukan natin si Lord eh. Pag pinagpala mo ko Lord, ito, dito tapos ako. Sige, susunod ako. Grabe, nandito ka sa Lord, ano? No question God. Don't question God. Lord, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Bakit naghihirap ako? Bakit problemado ako ngayon? Bakit wala akong pera? Bakit marami akong utang? Bakit napakarami kong kailangan na pagsubok? Ang tanong, ibinigay mo ba ang lahat sa Diyos para hindi mo maranasan ang mga bagay nito? Amen? Sabi mo sa tabi mo, tama ba? Huwag mo tanongin si Lord. Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo kung nagbababad ka ba sa Word. Tanungin mo sarili mo kung nagbababad ka ba sa Spirit. Tanungin mo kung nagbababad ka ba sa prayer. Tanungin mo kung nagbababad ka ba sa fellowship. Tanungin mo kung nagbababad ka sa worship. Para hindi mo ma-question si Lord. Tanungin mo kung tama yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos. No reservation. In conclusion, change your perspective, church. Mga kapatid, tandaan natin ngayong umaga na baguhin nawa natin ang ating perspective sa ating Lord. Yung ating isipan.
Kapatid, ngayon, hindi ka mananatiling ganyan. Give it all out to God. Ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Ibigay mo ang isipan mo sa Diyos. Ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. At ibigay mo ang lahat-lahat sa Diyos. Makikita mo may gagawin ang Diyos sa iyo, sa pamilya mo, at sa buong angkan mo, sa lahat ng trabaho na pwede negosyo mo, may gagawin ang Diyos. Tayo po.